Pinag-aaralan ng isailalim sa state of calamity ang Negros Occidental dahil sa epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Lunes. Pinag-aaralan ding lawakan ang sakop ng mandatory evacuation. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Ang pag-ulan ng abo sa mga taniman ng tubo ang sinusolusyonan ngayon ng ilang magsasaka sa La Carlota City, Negros Occidental. Kasunod niyan ang pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Lunes. Apektado man. Kaya siyawira naman ang tubo para nga mayo ang tubo niya para nga hindi sa madami. Hindi nakakampante ang mga residente. Ay, ang baho sang asupre, kalaing gidya kagabi. Di amo na din man nervyos ka man ma'am eh. Amo man naman kita anhan gid namon sa tanan nga kun ano mag-incase maging emergency mabakpoy ta nang kami. Sa bayan ng La Casillana, nananatili sa 11 evacuation centers ang mahigit 9,000 evacuees. Kabilang si Rochelle na may 6 na anak. Daw kabudlay sa sitwasyon namin. Oo, kapag may bata gamay. Ang 62 anyos na si Nanay Rebecca hindi pa nakaka-recover sa stroke, kaya nananawagan sa mga anak na puntahan at tulungan siya. Diyos ko, akong kabataan, wala pa di maluoy, mga Diyos ko. Tiway kami bulong kagdasuntanan eh. Tawag ko ganyan sila, agot tagaan niya kami. May inilagay na water filtration system sa mga evacuation center para masigurong malinis ang inuming tubig. Pero problema ng LGU ang siksikan, pati na ang patuloy na pagsusupply ng pagkain sa mga evacuee at iba pa nilang pangangailangan. Ang DSWD, ang province, meron silang mga food packs na pwede nating i-repack. We need na bigyan sila ng gulay or any ulam. So yan ang problema. And of course, mobility and transportation. Inaasahan naman ng La Casillana LGU na magtatagal pa hanggang Pasko ang mga evacuees sa loob ng mga evacuation centers. Patuloy ang aktibidad ng bulkan. Ayon sa FIVOX, umabot sa 31 ang naitalang volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Mataas din ang sulfur dioxide emission na umabot na sa 4,000 tons per day. Hindi pa raw matansya ng FIVOX kung dapat na bang itaas sa alert level 4 ang bulkan. Ibig sabihin ng alert level 4, sasabog na ang bulkan anumang oras. Alert level 3 pa lang ngayon at patuloy ang mandatory evacuation sa 6 kilometers sa paligid ng bulkan. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 80,000 ang target ilikas, pero wala pa sa kalahati ang lumikas na. We have already evacuated 46% of that, or close to 39,258 persons, or 9,942 families. They are now inside the evacuation centers and outside po yung mga talagang lumikas at nakitira sa mga kamag-anak and other places. Pinag-aaralan pa ang palawakin ng sakop ng mandatory evacuation dahil banta rin ang lahar kapag maulan. May inaasahan pa namang tropical cyclone na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. So, pagdating kasi sa worst case scenario na nasa 10 kilometer na yung extended PDC, umaabot na sa halos 139,000 individuals yung kailangan ilikas. So that will require additional evacuation centers, require additional food assistance. Siniguro ng DSWD na handa silang serbisyuhan ang lahat ng evacuees. Ang DOH naman, nagpadala na raw ng mga gamot, N95 masks at nutrition commodities. Pinasususpindi naman ng Tourism Department ang tourism activities sa La Casillana, La Carlota City, Bagos City at Murcia sa Negros Occidental, pati sa Canlaon City, Negros Oriental. Para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.